ang bagong star fragment na kayang i-turn into believers ang isang S-rank hunter at makikilala na natin ang descendant ng Monarch of Plague na makikipag-join forces sa Apostle of Itarim para pabagsakin si Soho at ang Monarch of Shadow at ang sarili nitong system na tatalakayin natin sa dulo kung sino ang lumikha nito para sa kanya. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan may dumating na isang makapangyarihang babae sa dungeon property ng Reaper Guild at ipinakilala niya ang kanyang sarili na siya si Arsha, saying na siya ay residente sa mundong ito at nandito siya dahil mayroon siyang proposal para sa Apostle of Itarim. Napatitig lang ang Apostle of Itarim na para bang nagtataka siya kung bakit naman siya makikipagnegosasyon sa isang taga-Earth mismo ang mundo na sasakupin niya. Kaya napatanong siya kung paano siya nahanap nito. Wika ni Arsha na isang coincidence lang naman ang nangyari. Inimbestigahan kasi niya kung saan nanggaling ang mga stimulant na tinatawag na Stardust. Kaya pinuntahan niya ang distributor na si Lee Min-song. Ngunit nalaman niya na may mastermind pala sa likod ng distribution na tinatawag na Apostle of Itarim. At ang mga nasasakupan niya ay sobrang napakagaling maglikom ng impormasyon. Kaya madali lang talaga para sa kanya mahanap kung nasaan ang Apostle. Biglang hinati ang flying bugs na ipinakilala ni Arsha sa Apostle at ang mga believers ay sabay na pinagsasasaksak ang buong katawan ni Arsha para tuluyan nitong mapatay. Ngunit nagulat ang isa sa mga believers dahil unti-unti na lamang nag-regenerate ang buong katawan nito at napasabing ang atakihin siya ay walang kwenta dahil ang katawang to ay isa lang namang clone. Dagdag pa niya na mukhang natatakot ka ata na mabunyag ang totoo mong pagkatao. Tama ba ako, Apostle of Itarim? Huwag kang mag-alala. Nandito lang naman ako para tulungan ka. Na makikitang effortless lang na naibalik ni Arsha ang na-damage niyang muka at kaagad nilapitan ng Apostle upang ibigay ang isang gift, patunay na magiging useful siya sa pagtulong ng Apostle of Itarim. Isang napakagandang kumikinang na bagong enhanced na star fragment at plano ni Arsha na ito ang gagamitin pang circulate sa market at pupusta siya na kahit ang S-Rank Awakener ay kayang i-brainwash ng Apostle gamit ang star fragment na ito. Habang tinititigan ng Apostle of Itarim ang kumikinang na bagong star fragment, nakita niya ang soul fire of the Mistborn sa loob ng fragment at ito nga ay sobrang lakas ngunit napaka-stable. At hindi niya na-imagine na nagawa ng babaeng to ang ma-stabilize ng isang napaka-complex na spell. Bumulong kaagad si Arsha sa Apostle na siya ang magsusupply nito ng mga bagong enhanced fragments simula ngayon at ang kapalit, sabay nilang i-take down si Song Soho at ang Monarch of Shadow. Napatanong ang Apostle kung bakit siya tinutulungan since isa naman siyang invader sa mundong ito. Wika ni Arsha, masyado ka atang matigas. Hindi dahil galing ako sa mundong ito ay kailangan ko na kaagad pumanig sa mundong to. Sagot ng Apostle, huwag mong iisiping makakaiwas ka sa mga tanong. Dahil kung gusto mo talagang tumulong sa akin in the first place, nagpakita ka na sana nung nabubuhay pa si Lee Min-song. Ngunit sumagot si Arsha na dapat ring malaman ng Apostle na ang mga babae ay ayaw nilang tinatanong sila ng mga lalaki patungkol sa mga maliliit na bagay dahil nasa sa kanya na yon kung saan talaga niya gustong pumanig at halata naman na pinili niyang pumanig kung saan siya makikinabang. Dagdag pa niya na siya ay isa ring descendant ng monarch, kagaya ni Song Soho. Ngunit dumating kasi siya sa conclusion na hindi siya pwedeng mag-exist sa tabi ni Soho, ang descendant ng Monarch of Shadow. Napatanong ang Apostle kung ito ba ang dahilan kung bakit mayroon ding kakaibang kapangyarihan si Arsha, kagaya ni Soho. Kaya ipinaliwanag ni Arsha na kung ang tinutukoy ng Apostle ay ang Shadow Authority, din nagkakamali ito. Mayroon siyang ibang kapangyarihan. For example, biglang tumayo ang monster na pinatay ng mga believers kanina. Kung kaya't nagulat ang Apostle, thinking na kung hindi ba nila napatay ang halimaw na to kanina. Tumayo ang Mana Beast na parang wala sa katinuan at kaagad itong nagsagawa ng pag-atake ngunit ang kamay ng isang makapangyarihang monarch ay nasa liig na ng Mana Beast na hinawakan lang naman ni Arsha ng sobrang higpit hanggang sa sumabog ang buong ulo nito.
Kaya wika ni Asha na bilang descendant ng Monarch of Plague, kaya rin niyang lumika ng ganito, kung saan ipinakita niya ang isang maliit na moskito na sobrang napakamapanganib at may nakakadiring mukha. At sinabi na papaano kung sasabihin niyang may isang kasabihan na ang kalaban ng kanyang kalaban ay kanyang kaibigan. Kung pagsasama-samahin nila ang kanilang puwersa, magkakaroon sila ng malaking chance at pareho lang silang makikinabang. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan ipinakita ang isang kapangyarihang sumisiklab na unti-unting lumalaki hanggang sa nag-turn into gate at lumabas ang paa ng isang babae. At ito nga ay si Asha na lumabas sa mismong gate habang may naghihintay sa kanya na dalawang kaibigan. Sobrang saya ng bata nang nakitang nakabalik na si Asha, kaya kaagad siyang napatanong kung kumusta ang pakikipagnegosasyon nito sa puzzle, na masayang sinabi ni Asha na nagtagumpay siya, at sinabi ng puzzle sa kanya na tutulungan sila. Kaya sobrang nasisiyahan ng bata dahil alam niya sa simula pa lang magtatagumpay talaga ito at sobra talaga siyang napahanga. Kaya wika ni Asha, "Thanks Pia." Naisip ni Asha na hindi niya akalain si Park Dujin at ang Puzzle of Itarim ay iisa. Madali lang niya itong napa-agree sa cooperation kaysa sa inaasahan niya, at ang kailangan lang niyang gawin ay sagutin ang lahat ng katanungan patungkol sa mundong ito. It makes sense dahil ang Monarch of Shadow ay ang pinakamalaking hadlang sa kanila. At bahala na dahil siguradong may dahilan ng system kung bakit ito nag-utos ng ganito. Na makikitang may sariling system si Asha mga lods at ibang-iba ang kulay nito sa system ni Soho. At mayroon din siyang sariling quest to becoming a monarch na ipinaliwanag na since ang Monarch of Shadow ay obstacle sa pagiging monarch ni Asha, ay kailangan itong makipag-form ng alliance sa Puzzle of Itarim, ang kalaban ng Monarch of Shadow. At dito ipinakitang na-complete ni Asha ang quest number 4 at ngayon mabibigyan siya ng reward to unlock quest number 5 to becoming a monarch. Kaya sinabi niya sa mga kasamahan na wala na silang oras na natitira bilang mga descendants upang maging ganap na monarch. Yo, I guess this system might be an opposite sa system ni Soho. Sobrang kabaliktaran ang goal ng system na to mga lords. Ngunit ang tanong, paano nagkaroon ng sariling system ang descendant ng Monarch of Plagues? Yan ang pag-uusapan natin mamaya. Kaya tatawagin muna natin itong Dark System. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang gusali kung saan may inabot na isang papel at sinabing ito ang pinaka-the best offer na maibibigay nila para sa isang A-rank gate for dungeon raid. Ang kailangan lang nitong gawin ay makipag-join forces together with their own fame guild. Ngunit ang naging sagot nito na sinabi niya na ng ilang beses na hindi siya sumasama sa isang raid na A-rank or mas mataas pa sa A-rank. At ipinakilala na siya si Lee Yun-sok, isang freelance hunter. And I guess alam niyo na kung sino siya. Siya lang naman ang S-rank hunter na namatay sa Jeju Island raid sa first episode ng Solo Leveling anime. Ipinaliwanag ng lalaking recruiter na sinasayang lang nito ang talento sa pagiging S-rank. Kung sasama ito sa kanila under Fame Guild, ay siguradong magagamit nito ang talento. Napahawak sa ulo si Yun-sok sa tigas ng ulo ng recruiter, kaya ipinaliwanag niya na kahit ano pang kondisyon ang ibigay sa kanya, hindi siya willing kunin ang ganoong klaseng panganib. Napatanong ang recruiter na may halong pagtataka sa kanyang isipan, na isa namang S-rank si Yun-sok, one of the fewest S-rank in South Korea. Hindi ba nito kayang i-handle ang isang A-rank dungeon? Kaya sobrang nagulat ang dalawang recruiter nang sinabi ni Yun-sok na hindi pinapalampas kahit isang gabi ng kanyang panaginip na kinakain siya ng Magic Beast, isang grupo ng Magic Beast na nakapalibot sa kanya at pinagpupunit-punit ang kanyang braso, paa, torso at walang awang inunguya ang buo niyang katawan. Kaya walang saysay para sa kanya ang pagiging S-rank dahil isa siya sa mga hunter na nanginginig sa takot kapag nakakakita ng Magic Beast. At napansin ng babaeng recruiter ang 3 bote ng sojo, patunay na laging umiinom si Yun-sok upang ma-overcome nito ang nakakatakot na panaginip. Kaya nang umalis ang dalawang recruiter, sinabi niyang umaasa siya na sana hindi na babalik ang dalawa dito. Napamuni-muni si Yun-sok sa bintana habang iniisip ang kanyang panaginip, mga Magic Beast na pinagfiestahan ng kanyang katawan. Samantalang habang pababa ng hagdanan ng dalawa, ipinakitang paakyat papunta sa itaas ang Puzzle of Itarim. Napatanong ang babae sa kanyang kasamahan na si Sonbei kung talaga bang aalis na sila ng ganun-ganun lang. Nainis nitong sinagot na nakita naman siguro ang mga mata nito, hindi ba?
Dagdag pa niya na walang saysay ang pagiging S-rank ng taong yun kung hindi man lang ito kayang lumaban. Napatingin ng babae sa Apostle nang nakasalubong niya ito at nagulat nga ang dalawa nang na-realize na ang taong yun ay si Park Doo-jin, ang S-rank ng Reaper Guild, ay nasa harap ng pintuan sa office ni Yoon-suk. Napansin ni Yoon-suk na parang may tao sa pintuan at sa paglingon niya, nakabukas na ang pintuan at nasa harap niya na ang Apostle of Itarim. Nakilala ni Yoon-suk na ang taong ito ay ang S-rank from Reaper Guild, kaya sinabi niya na narinig niya na ang Reaper Guild ay may reputation sa pagiging bastos. Paano na basta-basta ka nalang magpapakita sa office ng isang tao na hindi man lang nagpapaalam? Paliwanag ng Apostle na nandito siya dahil narinig kasi niyang mayroong S-rank hunter na nanginginig sa takot kapag nakaharap ang mga magic beast. Inis na inis sa mukha ni Yoon-suk sa pinagsasabi ni Park Doo-jin, kaya tinanong niya kung naparito ba itong si Park Doo-jin para makipag-away. Hindi niya kailangan ng tulong, kaya maaari na itong umalis ngayon din. Ngunit hinakbang ng Apostle of Itarim ang isa niyang paa, kaya umapaw ang napakatinding kuryente sa buong paligid at sinabi ni Yoon-suk na tumigil ka kung ayaw mong matusta ng aking lightning, kaya inimungkahi kong dumistansya ka sa akin. Biglang napunta ang Apostle sa harapan at naibaon na nito ang star fragment sa ulo ni Yoon-suk at sinabing, huwag kang mag-alala, Hunter Lee Yoon-suk, dahil simula ngayon, hindi mo nakalaban ang mga magic beast. Napatulala na nagulat na hindi na nakagalaw ng naibaon sa noo ni Yoon-suk ang umiilaw na star fragment, hanggang sa unti-unti itong pumasok at tuluyang naibaon ng Apostle of Itarim ang buong star fragment sa kanyang ulo. Parang lasing lang si Yoon-suk na nakatayo sa likod ng Apostle, at habang tinititigan nito ng Apostle, naisip niya na ang darkness na si Soho ay ang descendant ng Monarch of Shadow, at ang itsura ng ibang Monarch descendant ay may hawak na puot at galit towards darkness. Kaya ang mga bago na hindi inaasahang variable ay siyang magpapabago sa daloy ng sitwasyon. Dagdag pa niya na sa sobrang focus ni Soho sa foreign invasion, mukhang nabigo nitong hulihin ang patungong biyak na nabubuos sa loob, kaya sisiguraduhin niyang gagamitin niya ng maayos ang biyak na yon. So kitang kita mga lods na malawak na ang nalalaman ng Apostle of Itarim patungkol sa mga monarch dahil kay Arsha, na siyang nagsilbing spokesperson patungkol sa kaganapan ng mga monarch, at posibleng malalaman din niya ang history nito lalo na sa pagitan ng mga monarch at rulers, pati na rin kung paano nilipol ni Jinwoo ang lahat ng monarch na siyang dahilan kung bakit may galit ang ibang monarch sa Monarch of Shadow. At ngayon, alam niya na si Soho ay descendant ng Monarch of Shadow, at alam na rin niya na mayroong mga kasamahan si Arsha na mga descendant rin ng ibang monarch. So paano kaya nagkaroon ng sariling system ang descendant ng Monarch of Plagues? To think dalawang system na ang nag-exist dito sa Ragnarok. Sobrang opposite ng system na to mga lods, dahil ginawa ito para kalabanin ng Monarch of Shadow. At alam naman nating back then, maraming nasagasaan si Jinwoo ng mga monarch para ma-reach lang ang goal niya for the sake of humanity. At isa na nga dito ang creator mismo ng system, ang The Architect na si Kanjaru. Kung iisipin natin mga lods, ginamit ni Jinwoo ang Cup of Reincarnation para maibalik ang lahat sa past nung hindi pa nag-exist ang mana, kahit mabubuhay pang muli ang mga monarch. Kaya posible talagang hanggang ngayon buhay pa si Kanjaru, at siya mismo ang gumawa ng system na to para kalabanin ang Monarch of Shadow. At kung titingnan natin ng maigi mga lods, si Arsha ay parang bago lang din sa system. Sinusunod lang niya ang utos nito para maging isang ganap na monarch. At mayroon din siyang mga kasamahan ng mga monarch descendant. So parang nagkakaroon ng Team Arsha at Team Soho with different type of system. Hula ko dito sa Team Arsha mga lods, since mayroon ng Shadow Monarch, White Flames, Iron Body, and Beast or Fang. Ang batang ito ay descendant ng Monarch of Frost, at ang isa naman ay descendant ng Monarch of Transfiguration, kung hindi man Monarch of the Beginning, the King of Giant. Kaya masasabi kong isang napakagandang laban nito kung magkaharap ang dalawang grupong ito. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel, at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!